Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about conflict resolution and our Christ-centered approach. And our scripture is all about Colossians chapter 3 verse 17. NI version, the verses emphasize doing everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God to the Father through Him. ASND version, itinuturo ng talatang ito na ang bawat gawain at salita ay dapat gawin sa pangalan ni Jesus na may pasasalamat sa Diyos Ama. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagtuturo na ang bawat aspeto ng ating buhay kasama na ang pagharap sa mga alitan or pagsubok ay dapat gawin sa pangalan ni Kristo. So, ipinapakita dito na ang layunin ng bawat aksyon at desisyon lalo na sa mga panahon ng hindi pagkakaunawaan, ay dapat na nakakaangkla kay Jesus at para sa kalwalatian ng Diyos, Ama natin. So sa ganitong paraan kasi ang bawat conflict ay nagiging isang pagkakataon upang maipakita ang karakter at pag-ibig ni Kristo. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is conflict must have a common goal. So dito sinasaad na sa bawat alitan, mahalaga na mayroon tayong isang karaniwang layunin na hinahanap. Kumbaga yung pagkakaisa at kapayapaan. So yung bawat part ng dapat magtulungan upang maabot ang layunin ito na nakasentro sa pagtuwid ng relasyon at pagtataguyod ng kapayapaan ayon sa mga prinsipyo ng Bible. So, second is conflict must be settled in Christ. So, yung mga alitan ay dapat tutasin sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos or kay Kristo. So, sa Kanya kasi, natututunan natin ang pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pag-ibig ng siyang susi upang matagumpayan na malampasan ang anumang hidwaan. Kapag si Kristo kasi ang sentro, ang bawat salungat ay may pagkakataong maging daan patungo sa paglago ng pananampalataya. So, last teaching is conflict must end for God's glory. So, yung layunin ng bawat pagtatapos ng alitan ay ang kalwalatian ng Diyos. So, sa bawat hakbang ng resolusyon, dapat nating itanong kung paano natin mapaparangalan ang Diyos sa ating mga desisyon at kilos. So, sa gantong pag-iisip ay maghahatid ng kapayapaan at pagkakasundo na nagbibigay ng kalwalhatian sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our applications. So, our first application is fight with a common goal. So, sa bawat pagtatalo, siguraduhin na pareho kayong nagtutungo sa isang karaniwang layunin. Yun nga yung sinasabi ko nung una, ang pagkakaisa at pagkakasundo or kapayapaan. Ito kasi yung ito ay nangangailangan kasi ng malinaw na communication at pagnanais na magtulungan upang maabot ang pinakamainam na solusyon. So, second is fight within biblical rules. So, sundin ang mga principles ng Bible sa bawat alitan, tulad ng pagpapakumbaba, pag-ibig at pagpapatawad. So, ang Bible kasi ay nagbibigay ng gabay kung paano dapat lumapit ang isang sitwasyon ng hidwaan na may layuning lutasin ito ng naaayon sa kalooban ng Diyos. So, last is fight for the glory of God. Isaisip na ang bawat takbang ng resolusyon ay isang pagkakataon upang parangalan ang Diyos, iwasan ng mga salitang makakasakit o mga aksyong nagbibigay ng dishonor sa Diyos, at sa halip, magtuon sa mga hakbang na nagdadala ng kapayapaan at pagkakasundo para sa kanyang kalwalhatian.